Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Diyan na niya Mr. Maravillas ang ganap. Maraming ganap po. Maraming mga maiinit na mga balita. Pero yung pinakang malaki, siyempre, yung katatapos pa lang na hearing ng Justice Committee, yung impeachment proceedings laban kay Sara Duterte. So pag-usapan natin, as you know, siguro lahat naman sa atin nakapanood, unanimous yung naging boto ng mga members ng Justice Committee sa pag-determine na may probable cause. At sabi mga kababayan ni mamamayang party list representative Laila de Lima, ang pinakang mabigat niya doon sa mga articles of impeachment, yung pagbabanta sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Yun ang grievous of all grounds. Kaya nga po, number 1 siya sa articles of impeachment. Ngayon, sa testimony ng NBI, sabi ni Director Matibag ng NBI, identified na nila kung sino yung kinontrata ni Sara Duterte'ng assassin. At tinutugis na nila ngayon sa pagkikwento ni Director Matibag, parang ang assassin, member ng security ni Sara Duterte. Kung hindi galing sa kung hindi yung mismong galing sa armed forces, mga kababayan, sabi ni Director Matibag, may mga other security personnel itong si Sara Duterte. So ito ngayon ang subject ng operations ng National Bureau of Investigation. BP Duterte's kill remarks is grievous impeachment ground, sabi ni Laila de Lima. Ito niya yung pinakang mabigat. Lahat man mabigat, pero may pinakang mabigat yung kill remark niya. Kasi sabi nga po ni Laila de Lima, sa istorya niya ng mundo, dito lang nangyari sa atin at si Sara Duterte lang ang gumawa ng ganon. Wala pang bansa na ang Vice Presidente direktang openly pinagbantaan niyang patayin yung mismong presidente, the sitting president, plus yung First Lady at saka yung speaker. At no joke pa. So ganun kalala, mga kababayan, ang ginawa ni Sara Duterte. Sa bagay, you check history, talagang wala po. Kaya talagang kailangan papanagutin, mga kababayan, si Sara Duterte at kailangan niyang matanggal bilang Vice Presidente at never dapat siya makaupo bilang Pangulo. Kasi wala siyang respeto sa sa institusyon at sa buhay mismo ng mga tao. Presidente, pagbantaan mong ipapatay, tapos ini-imagine mong tanggalan ng ulo, at pati yung tatay gusto mong ipahukay para itapon sa West Philippine Sea. Ganon kalala. Kaya yung isang congressman, mga kababayan, nakalimutan ko lang yung pangalan ng isang congressman. Baka niya kailangang ipa-check up. Di ba niya iniisip ninyong kailangang ipa-check up sa psychiatrist itong si Sara Duterte? So pakinggan natin yung sinabi ni Laila de Lima, mga kababayan. Para sa akin po, itong ground na ito, threats, inciting to sedition, ito po ay isa sa pinakamalakas, kung hindi pinakamalakas na ground para sa akin po. As the endorser of the Sabali et al. Complaint, sa kapagbabasa ko ng records. Yes, lahat po ng grounds for impeachment raised against the VP are serious. But more than the other grounds, ito pong ground na ito, the threats, is one of the most important in the sense that it gives us an insight into the true character and moral fiber of the VP. Sa pagkakataong yun, maaga pa lang ay nakita na ng buong sambayan ng Pilipino ang tunay na karakter at pagkatao ni VP Sara. Never before in the entire history of the world has a sitting vice president threatened to kill the president and his wife on live streaming video for the whole Filipino nation and even the world to watch. It finally revealed Sara Duterte at her most transparent and unfiltered moment. And para sa akin po, this is not an aberrant attitude.
of a Duterte. In fact, it is their trademark character. Just recently, yung kapatid nga niya po, si Mayor Baste, said that all he wants is the head of the president, nothing more, and then the Duterte family will be satisfied. This to me, ang pagbasa ko po dito, hindi naman po ako psychologist o psychiatrist, pero sa aking obserbasyon, this is a clear pattern running along all of the Duterte children. They're all cut from the same cloth and woven from the same fabric as their father, who is now facing three charges of crimes against humanity before the ICC for the murder of thousands of Filipino civilians, all citizens he was sworn to protect. So may history of violence, may proclivity, may tendency to violence ang pamilya pong yan. Mayor Baste also showed us that the Duterte family is capable of bringing back the bloodshed instigated by their father, as he attempted to do so immediately at the start of his first term as Davao City Mayor in 2022, with the killing of 7 alleged criminals in Davao City. Fortunately, his attempt to bring back the Davao Death Squad was immediately put to a stop by the PNP when the leadership of the whole Davao Police Force was revealed. The Davao City Police was no longer the Davao Death Squad that the children grew up with and got used to running their errands, including the occasional execution of enemies, as attested to by DDS leader Arturo Las Cañas. Mayor Baste's failed revival of the DDS is also just a poor copy of his sister's record in the EJK business. According to Las Cañas, then Mayor Sara together with the then City Police Chief and now Senator at Large Bato de la Rosa were the ones to come up with Oplan Tokhang as an operation modus of the DDS. Marami pong sinabi si Las Cañas sa kakayahan ni VP Sara na maging katulad ng kanyang tatay. Kaya nung sinabi ni VP Sara na kumuha na siya ng hitman para patayin ang first couple, hindi po yun biro. Siya po mismo ang nagsabi, no joke. Hindi biro ang pagbabanta ni VP Sara sa buhay ng Pangulo at unang ginang. Na ginawa niyang bantang ito ay hindi na alegasyon. Napanood po natin ito sa live streaming video. Nung gabing yon, nakita natin ang totoong Sara Duterte. Nang lilisik ang mata, halos pumula ang bibig at lumabas ang dugo sa tenga dahil tila ba sasabog na ang kanyang ulo sa galit dahil sa pag-detain sa kanyang chief of staff dito mismo sa loob ng batasan. The irony of this is that it all happened here, within the premises of the House of Representatives, in the same government compound where we are sitting now in judgment whether or not to recommend to the House plenary the filing of the articles of impeachment against VP Sara to the Senate for an impeachment trial. And so we have gone full circle, Madam Chair. Sa haba-haba ng prosesyon na nag-umpisa sa opisina ni Kong Paulo Duterte noong gabi noong November 23, 2024, bumalik tayo ngayon para dinggin ang krimen at impeachable offense na naganap malapit lamang sa bulwagan na ito. Ang seryosong pagbabanta sa buhay ng Pangulo, unang ginang, dating speaker ng kanyang pangalawang Pangulo. Di bale sana kung walang gulugod sa likod ng banta. Pero katulad po ng aking sinabi, may kakayahan si VP Sara at ang pamilya Duterte na isa katuparan ng kanilang mga bantang pagpatay sa Pangulo. Sa katunayan, ilang beses na nilang hinahiling tulad ang Pangulo sa libo-libong drug addict na pinapatay ng kanilang tatay. Sa tingin ko po, sa akin po, ito ang pinakamalalang ground for impeachment. Dahil pinakita nito ang kawalan ng tamang pag-iisip ni VP Sara. Again, I'm not a psychologist or psychiatrist, but that's what I can see from the character and personality of VP Sara. Hindi lamang pagbabanta sa buhay ng Pangulo ang ating nasaksihan noong gabing yon mula sa Room 304 ng South Wing Annex, kung hindi ang lagim na kinakaharap ng ating bayan sa ilalim ng isa na namang Duterte. Yung nakita natin na
live streaming niya, Zoom conference meeting. Ginawa niya yon doon mismo sa opisina ng kanyang kapatid na Congressman ni Pulong. Doon niya ginawa yung pagbabanta. Binantaan niya yung ating Pangulo, si First Lady, pati yung Speaker mismo, si Speaker Martin Romualdez. Madaling sabi, ganon kabrisen yung Speaker po, si Martin Romualdez, sa bahay niya mismo. Madaling sabi, sa bahay kung titingnan natin, bahay ng mga congressmen, House of Representatives, di ba? At yung Speaker, si Martin Romualdez. Sa bahay niya mismo pinagbantaan. Tapos, ano ang gagawin ng mga senador? I-acquit si Sara Duterte. Pag in-acquit si Sara Duterte sa bigat ng mga ebidensya, hindi lang doon sa paggamit ng pondo ng bayan, kundi itong pinakang matinding ginawa niya na pagbabanta, first in the history in the world, sabi ni Laila de Lima. Wala pang nangyari ng isang vice presidente pagbantaan direkta in public, mga kababayan. Buong bansa, buong mundo nanonood. Si Sara pa lang ang nakagawa ng ganon. Malamang talagang isumpa ng ating mga mamamayang Pilipino itong mga kaalyado ng mga senador kung ang boto nila is to acquit Sara Duterte. Sa kabila ng mga bigat ng ebidensya na galing mismo sa kanya, kahit yung sa confidential funds, mga kababayan, yung mga ebidensya galing mismo sa kanya. Yung mga acknowledgement receipts ng mga chichirya, galing to sa kanya mismo. So ang kanyang mga binitawan, hindi lang po simpleng mga salita. Hindi siya ordinaryong rant. Kapag ang vice presidente mismo ang bumibigkas ng ganitong mga pahayag laban sa tatlong pinakang mataas na opisyal ng ating bansa, ang usapin na to hindi na politika, mga kababayan. Usapin na ito ng national security, constitutional duty, at saka fitness to remain in office. Abang pilit ito, mga kababayan, pinapaliwanag ng mga kakampi niya bilang biro daw o isang metaphorical statement lang. Ang bigat ng posisyon niya, mga kababayan, yun ang dahilan kung bakit dapat hindi ito basta isang tabi. Una, yung no-joke remarks niya na yumanig sa bansa at sa buong mundo, kumalat sa buong mundo, nakakahiya. Ito, plinay, mga kababayan, ulit sa Congress kahapon. Kasi may kinausap na ako na tao. Dali. Sinabi ko sa kanya, kapag Dali lang. ma'am, sa Huwag kang mag-alala sa security ko. kasi sa Dali. huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si Matindi. BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. No joke. Nagdiling na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil na hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said, Gusto yes. ninyong maging presidente ang ganyan. Direktor, ito po, no, laman po ng aming balita kanina. So talagang mabigat kasi mula mismo, mga kababayan, sa kanyang bibig. No joke, sabi niya. So bakit, mga kababayan, di dapat ito tawaging biro? Unang-una, siya mismo nagsabing no joke. May mga nagsasabi kasi na hyperbole lang po. Nadala lang ng emosyon si Sara Duterte. Ngunit, mga kababayan, para sa ibang mga legal observers, mahirap tanggapin, mga kababayan, ang ganitong depensa dahil unang-una, vice presidente siya. Dati siyang DepEd Secretary, dating mayor. May access siya, mga kababayan, sa security apparatus. Madaling sabi, capable siya na gawin ang banta. So, may access siya sa security apparatus at saka state intelligence realities. Ang binanggit niyang target, mismo yung ating Pangulo, the First Lady, tapos si Martin Romualdez, na isang speaker. Kapag ordinaryong mamamayan na nagsabi nito, mga kababayan, seryoso agad yung usapin. So dapat mas seryoso kapag vice presidente ang nagsalita.
Ngayon, base sa NBI findings mga kababayan, premeditated daw. Talagang plinano ni Sara Duterte at may posibleng mga contacts. Madaling sabi, nakipag-ugnayan talaga si Sara sa mga potential killers. So hindi lang ito spontaneous outburst. Sinuri mga kababayan yung context delivery at surrounding circumstances ng kanyang mga pahayag. Lumitaw ang possibility mga kababayan na may mas malalim na usapin kaysa sa simpleng drama sa presscon. So dahil sa nasabing remarks ni Sara, ito yung naging basihan para sa pagsasampa ng reklamo mga kababayan sa Department of Justice ng kasong grave threats saka inciting to sedition. So hindi po ito mga kababayan maliit na bagay. Ang mga kasong ito ay hindi basta ibinibigay dahil lang mga kababayan sa mainit na salita. May threshold ng seryosong panganib, intent sa public consequence. Kapag ang salita kasi mga kababayan ay kayang magpasiklab ng kaguluhan o magbanta sa buhay ng mga constitutional leaders, doon na pumapasok yung criminal dimension. Ito mga kababayan yung dahilan kung bakit ito ay isa sa sentro ng mga isyu sa impeachment laban kay Sara Duterte. Isa sa pangunahing articles sa articles of impeachment laban kay Sara, yung culpable violation of the Constitution. Bakit ganon mga kababayan? Dahil po ang Vice Presidente nangako siya na ipagtatanggol at pangangalagaan yung ating konstitusyon. Hindi bahagi ng kanyang tungkulin ang magbanta sa ating Pangulo. Hindi parte ng constitutional order ang magsalita ng mga assassination language laban po sa isang head of state. Ang oath of office mga kababayan, hindi siya isang costume na isinusuot lang kapag convenient. So yung depensa ni Sara Duterte na metaphorical man lang, hindi po tinanggap. Bahagi lang daw yon mga kababayan ng pagtatanggol niya sa sarili kasi may banta sa kanya. Binabaliktad nga po Pinapalabas na siya yung pinagbabantaan. Siya yung nagbabanta openly. Pero pinapalabas niya sa kwento, may banta sa kanya. Ganon sila. Mga kababayan gumawa-gawa ng kwento. Pa-victim para mauto yung kanyang mga supporters na inaapi ng gobyerno. Sila yung nagbabanta, walang tigil. Yung tatay, siya mismo, pati yung mga kapatid. Walang tigil sa pagbabanta sa ating Pangulo, pero pa-victim sila. Ang pinapalabas nila, hinaharas sila ng administrasyon. So hindi valid yung mga depensa, palusot mga kababayan ni Sara Duterte. Malinaw kasi yung target. At sinasabi niya, nagkausap na kami ng tao, ng assassin, saka no joke. Kapag ganito yung mga statement ay malabo na figurative language lang. At saka may history, mga kababayan, base sa naging revelasyon ni Las Cañas, yung tukhang operation sa Davao at DDS links. So habang umiinit mga kababayan, ang isyo sa kill remarks ni Sara, muling bumalik yung mga lumang akusasyon ni dating SPO3 Arturo Las Cañas. In fact, binalikan itong kwento mismo doon sa hearing kahapon. Si Las Cañas yung self-confessed Davao Death Squad. Leader po siya ng Davao Death Squad. Kung saan sa kanyang 186 page na affidavit, sinabi ni Las Cañas na si Sara mismo ang nag-conceptualize ng tukhang na ginamit sa national operation ni Bato de la Rosa. Nangyari daw ito mga kababayan 2011 sa Davao upang gawing formal na kampanya ang DDS sa kampanya ng DDS operation. Inakusan ni Las Cañas mga kababayan si Sara na direktang nag-aproba ng mga target lists ng mga papatayin sa Davao. Nagbigay umano ng pondo o reward sa bawat mapapatay na suspect. May mga pagkakataon daw mismo na si Sara ang nagbibigay ng
direktang direktiba kung sino yung ililigpit. Kasama daw yung mga kriminal at mga kalaban sa politika. So dahil sa testimony mga kababayan ni Las Cañas at saka ni Edgar Matubato, tinangalanganan si Sara Duterte bilang isa sa mga respondents kasama ng kanyang tatay sa ICC sa kasong Crimes Against Humanity. And in fact, aminado si Sara, mga kababayan, na nasa lista siya ng ICC. So, maaari itong tingnan mga kababayan bilang continuation ng mindset ni Sara na sanay sa dahas, lumalabas, na sanay siya sa dahas bilang solusyon. So, bukod sa sa security issues itong pagbabanta, may governance issues din siyang kinakaharap. Bilang mayor noon, na flag ng BIR mga kababayan yung 677.7 million na binayad sa 11,000 na mga employees na ang sabi puro multo, ghost employees. Wala daw DTR accomplishments, mga kababayan. Kung hindi kulang, wala talaga na DTR accomplishments yung mga binayaran na empleyado. Puro ghost. Na-flag din yung 110 na mga consultants na binayaran mga kababayan ng 11.1 milyong peso. So ito yung tanong ng publiko, kung maayos ang paniniwala, pamamahala bakit sunod-sunod yung mga audit issues na kinakaharap mga kababayan ni Sara Duterte? Now, idagdag pa mga kababayan yung aligasyon ni Las Cañas na DDS payroll. So punta tayo sa iba pang mga articles of impeachment na alam na ninyo siguro, yung 125 million confidential funds na hindi pala 11 days na nagastos kundi less than 24 hours base po sa testimony ni Madriaga. So nakikita natin mga kababayan kung gaano kabigat ang mga nakalkal na ebidensya laban kay Sara Duterte. At maintindihan natin kung bakit ayaw niyang humarap sa hearing ng Congress. At ang sabi niya, ready siya na sabi ng kanyang mga abogado, sa trial ng Senado. Pero sa tingin natin, puro man lang yun, kwento. Malamang hindi man pupunta si Sara doon, kundi ang magkikipaglaban lang yung kanyang mga abogado. So sa bigat mga kababayan ng kinakaharap na kaso, tingin natin pag inabsuelto ng Senado, magbabackfire ito sa pagmumuka ng ating mga senador na kakampi po ni Sara. And sa tingin natin, with all the evidences, mag-iisip yung ibang mga kalyadong senador kung padadala sila sa politika imbes na sa ebidensya. Okay po? So yan po yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.